Sir Ruel, may nag-chat po. Anong sabi? At ang sabi niya, "Good day, Sir Ruel. Ano po ang gagawin kung walang birth certificate? Kasi di na pagrehistro ng aking mga magulang. Ano po ba ang mga proseso at ano-ano ang mga requirements? Sana matulungan niyo ako. Maraming salamat." Sa problema mong yan ay di ka nag-isa. Dahil isa sa mga pinakamatandang nakunan ng birth certificate ay si Lola Panyang, na siya ay may edad na 99 years old bago pa siya nakakuha. O baka sabihin nyo naman na nagsisinungaling ako. Saan ba yung pruweba ko? Sino ba yan si Lola Panyang? Saan ko ba nakuha yung source ko sa information ito? Actually, nakita ko ito sa 24 oras na balita at hinanap ko talaga yung picture para naman meron akong pruweba at mahalagang dokumento na may pakita sa inyo. At according sa headline dito na 79 na taong gulang na lola, ngayon lang nakuha ng birth certificate dahil di daw uso sa kanilang panahon. So, ibig sabihin, sa 98 years old niya na existence sa mundo, wala pa siyang pagkakilanlan talaga dito sa ating mundong ibabaw. So, in general, kahit ikaw ay bata man o matanda, may ngipin man o wala, mahirap ka man o mayaman, pwede kang kumuha ng iyong birth certificate. And I would like to inform everyone na ang pagpa-register po ng birth certificate ay dapat ginagawa not later than 30 days after kang lumabas sa sinapupunan ng iyong mama. So, kung ikaw ay magtatanong sa akin na, "Sir, ang edad ko ngayon ay 100 plus. Sir, ang edad ko ngayon ay 90. Ang edad ko ngayon ay 20. Pero wala pa talaga po akong birth certificate. May pag-asa po ba na makakuha ako ng aking birth certificate?" Ang sagot po ay oo. Dahil base yan sa revised guidelines sa delayed registration of birth sa DILG-PSA Joint Memorandum Circular Number 2021-01. So ngayon, ano ang proseso sa pagpa-late registration ng ating birth certificate? At ano-ano ang mga requirements na dapat nating i-ready para sa prosesong ito? Yan ang ating pag-uusapan sa video kong ito. But bago natin pag-uusapan ng content nito, hayaan nyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutang i-like ang video na ito. Mag-comment ka if marami kang katulungan regarding to this concern, lalo-lalo na sa mga hindi pa talaga nakapag-register at marami siyang queries. I-comment mo dyan sa baba. At kung naintindihan mo ang video natin ito, i-comment mo din sa baba ang appreciation comment mo at aking babasahin yan. At also, kung nais mo na tulungan ang channel ko na ito na mag-grow, just help me by just subscribing it. At kung nais mo na maging updated ka pa sa mga videos na aking i-upload dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. At samahan mo ako ngayon hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. Ngayon, pag-uusapan natin ano ba ang proseso sa pagpa-late registration ng ating birth certificate. Unang-una na dapat nating gagawin ay pupunta tayo sa LCRO. Ano po ba ang ibig sabihin ng LCRO? Saan po ba ito nakalocate at pwedeng puntahan? Ang LCRO stands for Local Civil Registry Office. At nakalocate ito sa pinakamalapit na munisipyo sa inyong lugar na kung saan ka ipinanganak. At doon ito matatagpuan. So may nagtanong sa akin na, "Sir, ako ngayon ay nakatira na dito sa Visayas at ipinanganak ako sa Mindanao. So, ang ibig po bang sabihin, kinakailangan kong pupunta doon sa Mindanao para puntahan ang LCRO?" Ang sagot po ay oo. Isa sa mga patunay ay yung aking auntie. Ang aking auntie ay nakatira ngayon sa Kidapawan City at ipinanganak siya dito sa Santa Cruz, Davao del Sur. Siya rin ay wala pang birth certificate. So, ang ginawa niya, pumunta siya sa pinakamalapit na LCRO sa Kidapawan City, but unfortunately, pinapapunta siya dito kung saan siya ipinanganak. So, yan po ang patunay na kinakailangan kung saan ka po ipinanganak, doon ka po lumapit sa pinakamalapit na LCRO. So, once po na
tapos na po kayo pumunta sa LCRO kung saan ka po ipinanganak, ang gagawin mo po ay mag-fill out ka ng Certificate of Live Birth Form at Affidavit for Delayed Registration na kinakailangan nating i-fill out lahat ng mga detalye na dapat nilang ma-include or malaman sa iyong pag-apply. So ngayon, sir, ano po ba yung mga detalye na dapat namin isulat sa form na iyon? So unang-una, dapat mong ilagay ang iyong pangalan. Huwag mong kalimutan ang iyong pangalan. Full name. May pangalan, may apelyido, at saka may surname. At ang kasunod po dyan is yung petsa kung kailan ka ipinanganak at lugar kung saan ka ipinanganak. Kasunod po dyan is pangalan ng iyong mama at saka papa. Alam ko na lahat tayo ay memoryado ang pangalan ng ating mama at papa. Pero yung iba hindi nila nagisnan ang kanilang mga magulang. So pwede po tayong magtanong sa mga kakilala natin, sa ating mga relatives, kung sino ba talaga ang tunay nating mga magulang. At also lugar kung saan sila ikinasal. Kung kasal lang po, ha? So, kung kasal, yan lang po ang ibigay natin ng mga detalye. At, so, ilagay din natin ang rason kung bakit hindi tayo nakapagparehistro sa takdang panahon. So, kailan ba dapat tayo maparehistro? Not later than 30 days before tayo lumabas dito sa mundong ibabaw. So, kinakailangan din, ang susunod nating gagawin is kinakailangan pumunta tayo sa Office of the Philippine Statistics Authority or PSA para magkuha ng negative certification of record. So, kagaya ng mama ko, ang mama ko rin ay walang birth certificate. So, nagdaan po siya sa prosesong ito. Una namin ginawa is yun, pumunta kami sa LCRO. Sunod, pumunta kami sa PSA. So, ano bang ginawa namin doon? So, naghingi kami ng negative certification of birth record. So, ano ba yung purpose? Bakit pinapapunta tayo doon sa PSA? So, para po makakuha tayo ng negative result at hindi din ma-double registration. So, ang rason po niyan, kapag negative yung result or zero po yung result sa pangalan mo or pagkakilalan mo, so ibibigay yon sa iyo at ibibigay mo rin yun sa LCRO. Dahil kung pagpunta mo sa PSA at meron kang record, hindi na pwedeng magpa-double record ka doon sa iyong LCRO para sa dual registration ng iyong birth. Bawal na bawal po yun. As long as meron po kayong mga record na sa PSA, kukuha ka na lang po ng iyong birth certificate. Yan lamang po. At ngayon, pag-uusapan natin ang requirements. Siguro nakuha na ninyo yung mga proseso pagkatapos nyong pagkatapos nyong mapakinggan. Ngayon, pupunta tayo sa mga requirements na hinihingi sa prosesong ito. So, kinakailangan meron kang baptismal certificate, insurance policy, school records. Mostly, ang hinihingi talaga dito is school records kung walang IDs. So, kasunod is ITR. Kasunod is affidavit of two disinterested person. Ano bang ibig sabihin ng disinterested person? Sila yung mga tao na alam ang iyong buhay. Sila yung tao na may alam kung sa iyong kapanganakan. Sila yung mga tao na dapat nating puntahan at i-reach out. Sunod, kapag meron ka na niyang mga bagay na yan, and also kung meron ka mga valid IDs, dalhin mo na lahat kung ano ang meron ka dahil kinakailangan yan para ma-confirm ang ating identity. Once natapos mo na yung prosesong iyon, ang kasunod mo na gagawin is ipasa lahat ng mga kinakailangan sa LCRO. Ano ba ang gagawin sa LCRO pagkatapos nating mapasa lahat? Meron silang maglabas sila ng notice sa public
about your application. Sobrang shock na kinakailangan mo pa palang mag-antay ng ilang araw kung baka merong tumutol sa iyong application sa pagkuha mo ng iyong birth certificate. So kung baka ang application mo ngayon ay hindi sang-ayon yung iba, pwede silang tumutol. Oo, pwede lang hindi i-continue ang inyong application sa pagpakuha ng late registration of your birth certificate. Dahil hindi po gusto ng ating LCRO na merong pangyayaring hindi maganda. So 10 days po yung allotted days para sa pag-antay kung meron bang tututol or tumututol sa iyong application. Pero kung wala naman talagang tumututol sa iyong application, that's a time na ipagpatuloy po ng LCRO ang iyong birth certificate at pwede nyo pong makuha ang iyong birth certificate. Baka ngayon magtatanong kayo sa akin, Sir, ilang buwan po ba makuha ang birth certificate na pinaprocess namin? So kay mama, so umabot siya ng 8 months, so 3 to 8 months or 1 year. So nakadepende po iyon sa kung gaano po ipinadali ang proseso sa inyong birth certificate. So yun po ang dapat ninyong sundan. So actually meron po dapat kayong guide. So ang vlog na ito ay guide for your success sa pagkuha po ng iyong birth certificate. Dahil napakarami ding mga tao ang nag-asa akin patungkol sa vlog about sa pagkuha ng birth certificate. At ngayon, kung ikaw ay nagtatanong magkano ba ang gagastusin sa pagkuha ng late registration ng birth certificate, actually nakagawa na ako ng vlog po doon, and I would like to lagay na lang dito sa description box para malaman nyo din kung magkano ang pera na dapat ninyong ilaan para sa prosesong ito at hindi kayo mahirapan. Siguro hindi aabot, mag-prepare na kayo ng 3,000 to 5,000 siguro, or if ever dala na yon sa fair, lahat-lahat na yon. Basta depende din sa lugar kung saan ka kukuha ng mag-process ng iyong LCR, ng iyong birth certification na late registration. So yun po yung dapat nating iano natin. So maraming salamat sa sa pagtangkilik ng aking vlog, and kung marami ka pa pong mga katanungan regarding to this kind of concern, kung meron ka pa pong mga gustong itanong nyo po dyan sa comment. Tapos isang tanong lang po para maisahan ko po yung sagot at kung para mai-vlog ko. So, kung ikaw ay nagtatanong, Sir, paano po ba kung mali ang aking birth certificate? Yan ang ating gagawin sa susunod na kabanata ng ating vlog. So, kung marami ang mga concern na ganyan, na mali ang spelling sa kanilang birth certificate, gagawa ko, magre-research ako para lang sa inyo. And i-comment lang dyan sa baba ang inyong concern. So, this is me, Ruel Mendoza Tanyo, at maraming salamat po sa pagsubaybay. Bye-bye!